Agad naman itong bumaba habang nakabulsa ang dalawang kamay nito. Ngunit nakiusap naman si Uncle Hao sa kanya na pabayaan niya silang makatakas dahil isa lamang silang minors na hindi nila magagawang harangan siya sa kanyang dinaraanan. Ngunit wika naman ng kumag na ito na maaaring hindi nag-cross ang kanilang landas, ngunit kung hindi lang siya nalasing ng ilang araw na nakalipas, hindi nila malalaman na siya ay isang survivor. Siya isang mahinang punto ng sangkatauhan na minarkahan ng C-class kasanayan blood spider silk cut sa pamamagitan ng mataas na dalas ng vibration, epektibong hanay at umaabot ito ng 10 metro. Ngunit nabahala naman si Uncle Hao kung bakit nalaman nito ang tungkol doon. Nadala niya ang sikretong iyon at hindi niya ipinagsabi at sumumpa na hindi niya ipagkakalat kahit kanino. Subalit sa ekspresyon naman ng lalaking ito ay naging proud sa sarili at ngumiti ito na parang demonyo at palagi siyang naniniwala sa isang katotohanan. At dagdag pa nito na patay lang ang makakapagtago ng sikreto. At sabay nagpakawala ito ng atake gamit ang kanyang blood spider silk. Subalit sinabihan naman ni Lee si Uncle Hao na umiwas ito ngunit huli na at tinamaan ito sa balikat na kanyang ikinatumba. Sa ginawa ng bastardong yun ay bahagyang nagalit ang ating bida dahil sa tinamong pinsala ni Uncle Hao. At mabilis na lumitaw si Lee habang hawak nito ang dagger sa magkabilang kamay sa harapan ng kumag na ito para umatake. Hindi naman inaasahan ng kumag na ito na ang isang Monero na tulad niya ay may kasanayan, kaya hindi nakakapagtataka na kaya niyang talunin si Joe. Agad naman nagpakawala ng mabilisang ilang slash si Lee, ngunit nagawang salagin naman ito ni Leopard gamit ang kanyang blood spider silk habang ito'y nakangiti. At wika pa nito na kaya lang niyang natalo ang isang tulad ni Joe na walang kwenta. At ito'y nagpalabas ng enerhiya sa kanyang kamay. At ilang segundo pa ay kanyang panang-atake ito kay Lee. Na agad naman naiwasan nito ng ating bida sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtalon kaya lupa na lang ang tinamaan nito, sa lakas ng ataking ito ay tumalsik ang parte ng lupa. At saad pa nito kung gusto niyang mamatay ay obligado niyang gagawin ito. At ito'y sumugod, sa sandaling ito ay naging alerto si Lee at kanyang inactivate ang skill shadow enhancement nito. Sa paglapit naman ni Leopard at hindi na ito nagsayang pa ng oras at nagpakawala ito ng ilang slash ng kanyang kamay gamit ang matulis nitong kuko. Ngunit sa sitwasyong ito ay nagagawang madepensahan ng ating bida ang bawat pagtama ng atake nito. Subalit na pagtanto ni Lee na kahit ang shadow enhancement niya ay hindi makayanan ang bawat mga pag-atake, kaya natatamaan pa rin siya nito. Sa sandaling ito ay ginamit ni Leopard ang Still Distracted sa isang hawi lang nito ng kanyang kamay ay bumulusok dito ang 4 na enerhiya. Ngunit nagawang harangan nito ni Lee ngunit sa lakas ng impact nito ay tumalsik pera nito at tumama ng malakas sa puno. Nabahala naman si Uncle Hao kaya napasabi na lang ito sa pangalan ni Lee. Sa pagbagsak naman ng ating bida ay sinabihan niya si Uncle Hao na huwag siyang mag-alala at manatili lamang siya sa likod. At sa isipan ni Lee na ang malapitang labanan ay naglalagay sa kanya sa malaking kawalan, kaya kailangan niyang baguhin ang mga taktika nitong gagawin. Ngunit dinilaan naman ng kumag na ito ang kanyang kamay at sinabihan niya sila na huwag na silang mag-alala at pareho naman silang mamamatay ngayon. Agad naman sumagot si Lee na tignan nilang dalawa kung sino ang mamamatay sa kanila at sabay inactivate nito ang kanyang ultimate shadow eye. At makikita natin na ginamit niya ang Shadow Morph Dagger at sa isang paghawi lang ng kamay nito ay lumabas ang mga ilang pirasong punyal na kanyang panang-atake. Subalit sa kanyang ginawa ay pinagtawanan lamang siya ng hangal dahil walang kahirap-hirap niyang nadepensahan ito gamit lang ang blood threads, at kung ito lang ba ang kaya niyang gawin. Ngunit sumugod naman si Lee at sinabihan na lang niya ito na meron pa siyang kayang gawin bukod dun, at sabay inilabas nito ang kanyang malaking espada para hampasin ito. Ngumiti naman ang nakakaluko ang kumag na ito at sinabihan niya si Lee na mayroon siyang ilang mga teknik para sa isang katulad niyang Monero ngunit sa kasamaang palad ay isa siyang i-rank. Ngunit bago man tumama ang espada ni Lee ay sa isang hawi lang nito ng kamay ng hangal ay bigla na lang nawasak ang espada nito dahil sa blood threads na tumama dito. Subalit sa sandaling ito ay biglang lumabas si Hizzy sa lupa para ito'y umatake na agad naman siyang napansin ni Leopard. Agad niya itong ginamit ang kanyang kasamahan at hamaba ang leeg nito na kanyang pinambalot sa katawan ni Leopard. Ngunit ngumisi naman ang kumag na ito. At kanyang sinabihan si Hizzy na akala niya magtatago na lang ito hanggang sa huli para makatakas at sayang lang ang kanyang kakayahan ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan. At hindi nito alam ay ang close combat ang kanyang specialty nito. At bigla na lang nabalutan ng mga blood threads si Hizzy na kanyang ikinabigla.
Pinagpawisan naman ito ng malamig dahil dito na ang kanyang huling buhay. At ilang sandali lamang ay makikita natin ang kanyang ulo na nahiwalay matapos ang pagsabog at sa nangyaring ito ay tumalsik ang kanyang katawan na kanyang ikinamatay. Sa nasaksihan naman ni Lee at hindi nito maiwasang mangamba. Dahil ang lalaking si Rank na yun ay saglit lang namatay sa kamay ni Leopard. Sa sandaling ito ay napagdesisyonan ni Lee na tumakas dahil malayo ang kanilang level at kapangyarihan at kanyang hinawakan si Uncle Hao sa kamay para tumakbo. At kanyang sinabihan si Uncle Hao na mas mag-focus silang dalawa sa pagtakas. Nakita naman ito ni Leopard na tumakbo ang dalawa para tumakas ngunit napahawak na lang ito sa kanyang mukha at sinabihan niya sila na hindi sila makakatakas. Dahil hindi nito hahayaang makalabas pa sila dito ng buhay. At makalipas pa ng ilang minuto ay nakalayo na ang dalawa, at makikita natin sila na nagpapahinga habang binabalutan ni Lee si Uncle Hao ng tela sa natamo nitong pinsala. Nagsaad naman si Lee at kanyang sinabihan si Uncle Hao na kapag sumapit na ang gabi susubukan nilang lumabas dito. Ngunit hindi naman na pumayag pa si Uncle Hao na wag na siyang isama pa dahil magiging pabigat lang ito sa kanya kaya mas mabuting siya na lang ang tumakas mag-isa. Subalit hindi naman ito pinansin pa ni Lee. Bagkus itinanong na lang nito kay Uncle Hao na ano ang kanyang atraso kay Leopard, at bakit gusto siyang patayin din. Sa sandaling ito ay nagdalawang isip si Uncle Hao kung sasabihin ba niya ang totoo. Ngunit napagpasiyahan na niya na sabihin ito dahil baka dito na rin siya mamamatay. Agad naman niyang sinagot ang katanungan ni Lee at sinabi nito ang katotohanan, na siya ay may alam tungkol sa kung paano namatay ang mga magulang niya. Ngunit pinili na lang niyang manahimik at hindi ipagsabi sa kanya ang bagay na ito. Sa ipinahayag naman ni Uncle Hao ay hindi naman ito inaasahan ni Lee na siya ay may alam tungkol sa pagkamatay ng kanyang magulang at ito'y napuno ng galit dahilan para maglabas ito ng kanyang aura. Dahil dito ay mabibigyan na ng sagot ang kanyang matagal ng katanungan kung sino pinuno at sangkot sa pagkamatay ng kanyang magulang. Agad naman itong lumapit at hinawakan sa balikat si Uncle Hao at sinabihan niya ito na magmadaling sabihin niya sa kanya ang tungkol dun. Nag-aalangan naman na sumagot si Uncle Hao na hindi siya sigurado kung tama ang kanyang iniisip. Ngunit ngayon na dumating si Blood Leopardo upang patayin siya. At ito ay nagpapatunay na si Kui Shi Hao ang nagpapatay sa kanyang magulang dahil si Leopard ay ang kanyang tauhan. Bago mangyari ang aksidente sa pagmimina, sinabi ng kanyang ama kay Uncle Hao na pinaghihinalaan niya si Kui Shi Hao na gumagawa ng mga mapanganib na eksperimento sa lugar ng pagmimina. Hindi inaasahan ang aksidente sa pagmimina mangyari makalipas lang ang ilang araw at sinisi ang mga magulang niya sa pagnanakaw. At kanyang pinapatay sila ngunit isa siya sa nakaligtas sa nangyaring yun. Ngunit ngayon ay nalaman nilang isa siyang survivor kaya gusto siyang patayin ng mga ito. Dahil dito ay sumiklab ang galit ni Lee dahil sa kahangalan ni Kui Shi Hao. Bigla naman hinawakan ni Lee si Uncle Hao sa damit at kanyang sinabihan ito sa tagal nilang magkasama sa trabaho kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Napakagat na lang si Uncle Hao sa ngipin nito at agad niyang iginiit na nabigo sila. Pero isa lang siyang manero. At hindi niya pwedeng ipagkalat ang nangyari baka kung malaman nila noon ay baka siya ay mawalan ng trabaho at mamatay dahil meron siyang pamilyang binubuhay. Sa ipinahayag naman ni Uncle Hao, ay agad niyang binitawan ito dahilan para ito'y mapaupo sa lupa. At kanyang sinabihan pa ito na kaya hinayaan niyang pasanin ng kanyang mga magulang ang maling paratang sa kanila. Nagsaad din naman si Uncle Hao na nagigilty siya sa kanyang sarili, at hindi siya natatahimik hanggat naalala niya ang nangyari noon. Sa tuwing umiinom ito at hindi naman siya naglalasing ng sobra, at isa ay hindi niya may kwento sa iba ang kanyang dinadalang nakamamatay na dulot ng pangyayaring iyon. At sa sandaling ito ay dumating na rin si Leopard sa eksena at sa ilang paghawi lang nito ng kanyang kamay ay lumabas ang kasanayan nitong Blood Spider Silt na ipinatama nito sa puno. At biglang nagkapiraso ang punong sinasandalan ni Uncle Hao. Sa kaganapang ito ay ikinabigla na lang ni Lee dahil agad silang natagpuan. At nakita na rin ito na nahuli si Uncle Hao at napalibutan na ito ng Blood Spider Silt ni Leopard. Ngunit hindi naman nagsisisi si Uncle Hao at tanggap na nito ang kanyang kamatayan. At isa pa ay matatahimik na rin siya dahil nasabi na niya ito kay Lee ang kung sino ang gumawa ng pagkamatay ng magulang nito. Ngumiti naman ito at siya ay humingi ng kapatawaran kay Lee na sana ay mapatawad siya nito.
Sa mga oras na ito ay bigla na lang tumalsik ang dugo ni Uncle Hao na sanhi ng kanyang pagkamatay. Subalit hindi na nakasagot pa si Lee dahil bigla na lang sumabog ang katawan ni Uncle Hao at isa pa ay hindi niya ito nailigtas pa sa kamay ng hangal na si Leopard. Tumawa naman ang hangal na ito at siya ay nagtataka kung bakit parang pamilyar ang ating bida sa kanya. At narinig niyang anak siya ng dalawang C-rank na kanyang pinatay. Dahil dito ay mas lalong nanaig ang kanyang kasawikan na patayin si Lee. Dahil pagkatapos niyang mamatay ay magkakasama muli sila ng kanyang mga magulang sa impyerno. Ngunit sumagot naman si Lee at ito'y hindi na nakapagpigil pa dahil sa kanyang galit at pagbabayaran ni Leopard ang kanyang ginawang pagpatay sa kanyang magulang. At ito'y sumugod na rin para sabayan ang hangal na ito. At ilang segundo pa ay tuluyan na silang nagbitaw ng kanilang mga atake na nagagawa naman nilang nadedepensahan ito ng bawat bitaw nila. At wala na silang iniisip pa kundi may masawi sa kanilang labanang ito. Subalit sa mga oras na ito ay nagiging dehado na si Lee dahil hindi na nito nasesalag pa ang mga ibang atake sa kanya, at ito'y bahagyang napapaatras. Nagsaad naman si Leopard. At sinabihan niya si Lee na ano ang pakiramdam, hindi ba nakakapanabik na makita ang sarili niyang laman at dugo na lumilipad kung saan-saan, at sabay ginamit nito ang kanyang blood spider silk. Nagawa naman ni Lee na iwasan ang iba ngunit tinamaan ito sa kanyang balikat na kanyang ininda, dahil hindi niya makita kung saang direksyon kung saan ito lilitaw. Ngunit napagtanto naman ni Lee na kapag umaatake ang kumag na ito ay ang depensa niya ay humihina, at kanyang inilabas ang shadow form giant sword na agad nitong iniangat para hampasin ang kumag na ito. Sa ginawa naman ni Lee ay hindi niya tinamaan si Leopard ngunit nagawa niyang masira ang blood spider silk na nakabalot sa kanya. Sa sandaling ito ay bahagyang napa-atras si Leopard dahil hindi nito inaasahan dahil nagawa niya paring umatake sa kanya kahit nagtamo na ito ng pinsala. Naiinis naman na sinabi ni Leopard na kalakalan pinsala para sa pinsala at matapang siyang tao dahil hindi ito natatakot sa kamatayan. Subalit sa oras na ito ay naabot na ni Lee ang kanyang limitasyon at ito'y nanghina dahil sa kapaguran nito at pinsala. Itinukod nito ang hawak nitong espada sa lupa at pinipilit niyang tumayo. Ngunit napangiti naman si Leopard dahil nakita niyang naabot na ni Lee ang limitasyon nito, at ito ang kanyang pagkakataon para mahuli ito. At hindi na nga nakaiwas pa si Lee dahil hindi na ito makakilos pa at kung hanggang dito na lang ba ang buhay nito. Nakipaglaban ang ating bida sa hangal na ito na purong lakas lamang at hindi nito ginamit ang kapangyarihan ng shadow. Sa sandaling ito ay natuwa si Leopard dahil nahuli na niya si Lee. At sinabihan niya ito kung hindi lang isang E-rank si Lee ay matatalo ito sa kanya. At kanyang itinaas ito gamit ang kanyang kasanayan, at may pang-aasar niyang hinahamon si Lee kung kaya siyang patayin nito sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa nito na kung anong problema at hanggang titig na lang ba ito sa kanya na para siyang pinapatay nito. Pinagtawanan niya si Lee. At sa tuwing nakikita niya ang mga langgam na tulad ni Lee na nagpapakita ng hindi gustong tingin sa kanyang mga mata, ay lalo siyang nasasabik na patayin siya, at kanyang ipinalandakan na para lalong lumala ang kanyang pagnanais na patayin siya ay hayaan siyang sabihin sa kanya ang isang sikreto. Natama ang hula ni Uncle Hao, na hindi namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente sa pagmimina kundi ipinapatay ito ni Kui Shihao sa kanya. Ngunit hindi naman nakasagot si Lee dahil mahigpit ang pagkabalot ng blood spider silk sa leeg nito. Ngumiti naman ng parang demonyo ito at kanyang ipinalandakan na pinatay niya sila gamit lang ang sarili nitong kamay. Dahil dito ay sumiklab ang galit ni Lee sa hangal na ito. At sa mga titig nito ay kapareho niya ang kanyang magulang nung pinatay niya sila, at ganoon na lamang ang ayaw niyang pagmasdan ang paghiwa-hiwalay ng katawan ng kanyang ina. Dahil dito ay hindi na mapigilan pa ang sarili ng ating bida at lumabas ang kanyang malakas na aura, at makikita natin ang blood spider silk ng kumag na ito ay bigla na lang itong nasunog na labis niyang ikinainis. Sa oras na ito ay sumabog ang aura ni Lee at sinabihan niya ang kumag na ito na pagbayarin niya ang lahat ng kanyang ginawa.
Ngunit napatakip na lang sa mukha ang hangal na ito para harangan ang mga lumilipad na lupa. At ilang sandali pa ay tuluyan ang natapos si Lee at makikita natin ang malakas na enerhiya ang umaapaw sa kanyang katawan. Naging seryoso ang mukha ni Lee at tinitigan niya ito na may killing intent at sisiguraduhin niyang dito na masasawi ang buhay nito.